Una sa lahat, bago mo basahin ang Biblia mo, syempre magpe-pray ka. Hangga't maaari, wag kang magbasa na agad-agad. Mag-pray ka muna, humingi ka kay Father in Heaven ng guidance na tulungan ka ng Holy Spirit, enlighten yung mind mo para maintindihan mo. Okay? Kumbaga, matuto ka slowly but surely. Hindi pwedeng isang upuan mo lang gusto mo, alamin mo na lahat. Hindi ganon. Slowly, progressively, i-reveal ni Lord yan sa'yo. Habang ikaw ay patuloy at matyaga na nag-aaral ng salita ng Diyos. Unawain mo din na magbabasa ka ng Biblia hindi para marami kang malaman, para makipagdebate ka. O kaya basta marami kang alam para hindi ka naive. Hindi po ganon. Mag-aaral ka ng Biblia kasi gusto mong makilala ang iyong Ama. Okay po? More on very personal yung reason. Lord, I want to know you. Tsaka gusto ko din, Panginoon, malaman kung ano yung kalooban mo sa akin, ano yung calling mo sa akin, para magawa ko yon habang ako'y nandito pa sa mundo. Ganon ganon dapat. Something na very personal sa'yo kasi ang Diyos ay iyong Ama. Yung purpose niya, gusto mong malaman, malinaw, para magawa mo. Okay? Yun yung tandaan natin, dapat given yon sa ating isip. So pag magbabasa ka na ng Biblia, I suggest, ito po pala yung mga Bible translations na maganda. Sana nandito si Anyway, sabihin na lang natin kay Jess, yung pong English Standard Bible or ESV, maganda po yon. Yung New Living Translation o NLT, maganda po yon. New King James, maganda rin. Sa Tagalog naman, yung NIV po, maganda pero hindi po yung latest version. Yung 1984 na version o yung first version na lumabas noong 1978, yun, mas magaganda yung ganon. Kasi itong latest version na 2000, pangit na Hindi na So, piliin nyo po. Marami kasing tinanggal ang NIV at marami na po siyang ginawa ngayon na hindi na siya magandang i-endorse. So, kung bibili po kayo ng Bible, yun po yung mga bilhin nyo. ESV, NLT, New King James Version. Pwede din sana yung kasi ginagamit ko rin yung NIV pero yung matagal na version nito Hindi ako nag-download ng latest. Opo, yung dati pa. At sa Tagalog, maganda rin yung Magandang Balita Biblia. MBB. Ginagamit ko naman sa Bible devotion ko. MBB, opo. Magandang Balita Biblia. Okay, kung Tagalog po. Kasi yung ibang Tagalog, sobrang lalim. Hindi mo na maintindihan. Ay, pero itong... meron nga ganun. Sobrang... mas maganda kasi yung Biblia na aaralin mo, naiintindihan mo. Para hindi mo na kailangang isipin pa sa sobrang lalim na hindi mo maano. Kailangan yung madaling intindihin. Pero at the same time, tama. Okay po? So pag ikay magbabasa na ng Bible, so magpe-pray ka muna. Again, the goal is to know God. Una, magbabasa ka na, tignan mo kung may sinasabi ba ang talata patungkol sa Panginoong Jesus. Kasi bakit po? Nakatutok kasi talaga ang Bible kay Lord Tignan natin yung John 5:39 to 40. John chapter 5. Brother Eber, sige po, pakibasa. John 5:39 to 40. 39 to 40. 39, po. 39. Sabi po rito, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life.
Eternally. These are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life. Amen. Yan, okay? So yung scriptures ay nagte-testify patungkol kay Lord. So pag magbabasa ka ng Bible, tignan mo yung binasa mo at tanungin mo, eto bang verse na ito ay tumutukoy kay Jesus? Meron ka ng ano agad, tanungin mo na kaagad. Halimbawa sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tanungin mo, asan si Lord Jesus dito? Di ba? Kasi nga, specifically, meron talagang, ang Bible talaga ay nakasentro kay Kristo. So, pag magbabasa ka ng Bible, tanungin mo, isa yan sa tatanungin mo sa sarili mo. Meron bang sinasabi ang talatang ito patungkol sa Panginoon? Tignan din natin yung verse 45 to 47. Sister Ana, pakibasa po. 45. But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Okay, so kahit si Moses, sinulat niya, tumutukoy pa rin yun sa Panginoon. Okay, so yun yung number 1 na kapag kayo magbabasa ng Bible, tignan mo kung may sinasabi ba ang talata patungkol sa Panginoong Jesus. Tignan din natin sa Luke 24:44. Brother Ronald, pakibasa. Luke 24:44. Luke 24:44. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, noon ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta, at sa mga awit. Yan. So kahit yung kautusan ay pinulupilian ng Panginoon kasi it is written about Him. Patungkol pa rin sa Panginoon. So remember, pag magbabasa ka ng Bible, isa sa tatanungin mo sa iyong sarili ay, eto bang talatang ito ay tumutukoy patungkol sa Panginoon? Pangalawa, may sinasabi ba ang talata patungkol sa pangako na maaari nating angkinin? Tingnan natin yung 2 Corinthians 1:20. Sino na ba? Joyce? 2 Corinthians 1 verse 20. Simulan mo na sa 19. Joyce, andyan ka ba? 2 Corinthians 1, 19 and 20. Second Corinthians 1:19-20. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Yesu Kristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa kanya ang oo. Kaya nga naman na sa kanya ang siya nawa sa kaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Okay, so sa English, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kahit sila sumasagot din ng Amen, di ba? Nag-agree. Amen. Agree. Lahat, po, lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo Jesus. So kapag magbabasa ka ng Bible, tingnan mo, kung may sinasabi ba ang talata patungkol sa pangako ng Diyos na pwede mong i-claim. Pwede mong angkinin na sa iyo rin. Okay? Example. Anong pwede niyong example? Promises ng Panginoon na pwede niyong i-claim. He will never Sige do. nga. Ika'y iwan, ipababayaan man.
Ayun, I will never leave you nor forsake you. First Peter Ano pa? 2:22. Ah, Jeremiah 7. 33. Give me your part. Jeremiah Right. 33, 29:11. Matthew 18:18. okay. So, alam niya na yan, ha? Lalo na kung ano yung need mo. Tapos nangungusap si Lord sa'yo. Ito yung word ni Lord sa'yo. So, angkinin mo yon, yung pangako na yon. Pangatlo, may sinasabi ba ang talata patungkol sa utos ng Diyos na dapat nating sundin pag nagbabasa ka ng Bible? John 4:21. Permalu, pabasa? John 4:21. At saka, Nelly, andiyan ka ba? Opo, Matthew 19:17. Nelly, basahin mo. Matthew 19. John 4:21 po, Pastora. Oo, sige. Wait lang po. Sabi po dito, tinugon siya ni Jesus, "Naniwala ka sa akin, Ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem." Okay. Matthew 19:17. Matthew 19:17, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mo magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." Okay. So, meron ka bang nababasa na patungkol sa utos ng Diyos na dapat mong sundin? Halimbawa sa akin yung personal na experience ko. Ano pa ako noon teens pa lang ako. Nagbabasa ako ng Bible. Pero during those time, parang meron akong pinaiinisan o meron akong parang nagagalit ako. So, habang nagbabasa ako ng Bible, ang nabasa ko ay, love your enemies and do good to them that hate you. So, kumbaga, direct command yun sa akin ni Lord. Actually, nagulat ako kasi hindi ko inaakala na mababasa ko yun. At tamang-tama yun sa akin. So, yun ay, magsasabi ko na utos ng Panginoon na dapat kong sundin. So, naano ko nun, na nagulat ako talaga. Wow, sabi ko, para namang kausap lang kita, Lord, Nakakatuwa. So, ikaw din, kapag nagbabasa ka ng Bible, tignan mo, baka yung nababasa mo ay utos ng Panginoon na gusto niyang gawin mo. Halimbawa, meron kang sama ng loob. Then, i-remind sa'yo ni Lord, o kaya nabasa mo talaga na kausapin mo yung tao na may kasamaan mo ng loob. Yung ganong 'di ba? So, mas maganda na kung nakikita mo directly pangungusap ni Lord sa yan, utos niya sa'yo, gawin mo. Pag magbabasa ka ng Bible at meron kang ganong na-encounter, tignan mo kung may utos na dapat mong sundin. Halimbawa, may sama ka ng loob, nabasa mo sa Word of God na, do not let the sun go down with your anger, kundi magpatawad ka. Gawin mo yon. Sabi na sa'yo ni Lord yung dapat mong gawin, sumunod ka. Okay, mangyayari yun sa inyo kapag, yun nga, pag nagbabasa kayo ng Bible, marirealize nyo na, bagamat hindi mo nakikita ang Panginoon, pero nagsasalita siya, nangungusap siya sa puso mo. Minsan naman, yung Word of God na nabasa mo, biglang magpa-pop up sa isip mo. I-remind sa'yo ng Banal na Espiritu. Yung salita ng Diyos na nabasa mo. Okay? At ganoon din, pang-apat, may hinahayag ba ang talata ng isang partikular na kasalanan na dapat nating pagsisihan? Tignan natin yung Gawa 8:22. Gawa 8:22, si Brother Rohel. Gawa 8:22. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito
at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Yan. Ano ba yung sitwasyon na yan, Brother Roel? Sa palagay mo, ano yan? Ano yung pangyayaring yan? Sisi sa mga samaan. Hindi po. Ano yung story na yan? Bakit po yung sinabi? Hindi ko alam kung anong story nito eh. Yan. Saulo. Saulo. Bakit sinabi yang ganyan? Ano yung pangyayari? Sino ba yung nangangaral yan? Si Saulo. Si Paul. Tapos, Simon the sigurado kang si Pablo nangangaral yan? Simon the Sorcerer. Paul pala. Simon, di pa nga Christian si ano dyan eh. Si Saulo pa. Oo. Si Felipe. Yan, basahin nyo kasi yung Biblia nyo. Si Felipe ang nag-preach dyan. Pero, ang pinadala ng main church sa Jerusalem ay si Peter and John. Pero itong si Simon the Sorcerer. Okay? Bago pa lang itong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi pa natin masabi na talagang mananampalataya. Hindi pa. Kailangan makatawag ka na. Pero, nung nakita nga niya na napuspos ng banal na spirito yung mga kapatiran nung nilay hands ni Paul yung kamay niya, yun yung naging tugon niya. Akala niya kasi pwedeng bilhin. O, kumbaga gusto niyang magkaroon ng ganong kakayanan kasi nga, magikero siya eh. Magician siya. Pero hindi tama yon. Pag nagbabasa ka ng Bible, tignan mo kung yung binabasa mo ba, hindi mayroong partikular na kasalanan na gusto ng Diyos na pagsisihan mo. Halimbawa ito, ikaw ba ay in sa mga sorcery? Mahilig ka bang manood ng mga pagkukulam? Ng mga Peter, ano ba yun? Ano ba yung Harry Potter? Yung mga bagay, oo. Yung mga sorcery, mga supernatural, pero evil, Mga kapatid, hindi yun kalugod-lugod kay Lord. Kung mababasa mo yan, at sasabihin sa'yo ng Panginoon, itigil mo na yan, itigil mo na. Hindi kalugod-lugod kay Lord yun. Halimbawa, gustong-gusto mong nanonood ng mga witchcraft, at gusto mong matuto na magpagalaw ng mga bagay-bagay. Mga ganong bagay ay mali. Sabi nga ni Pablo o ni Peter, si Peter yan, Peter and John, repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive you for having such a thought in your heart. Kasi parang sinusuhulan niya si Pablo eh. Kaya nga sabi ni Pedro sa 20, Peter answered, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. You have no share or part. Okay? Pag magbabasa ka ng Bible, wag mong sa iba. Sa iyo mo muna tignan. Baka ikaw yung sinasaway o tinutuwid ng Panginoon. Remember, sa 2 Timothy, ginagamit yung Word of God to correct, to teach, to rebuke, to train. Diba? So, pag magbabasa ka ng Bible, tignan mo kung may hinahayag ba ang talata ng isang partikular na kasalanan na dapat mong pagsisihan. Mag-reflect kagad sa'yo. Halimbawa, nagsinungaling ka at patuloy kang nagsisinungaling. Nabasa mo sa Bible na si Satanas ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, merong sa'yo. Pwedeng may dating sa'yo yun. Pagka nangusap sa'yo si Lord na, anak, ikaw kasi nagsisinungaling ka din, magsisi ka na. Okay? Huwag mong ituturo sa ibang tao, iba-bounce mo sa kanila. Sarili mo muna ang tignan mo.
Kasi ikaw yung nagbabasa ng Bible. Ang Word of God ay katulad din ng salamin. Nami-mirror mo ang sarili mo. Dapat pag pinakita ni Lord sa iyo yung dungis mo, bago ka umalis sa pagbabasa mo ng Bible, matanggal mo na yon. Hingi mo na yun ng tawad. Okay? Hindi yung sinabi na ni Lord sa'yo, pero wala. Halimbawa, yung isang lalaki, nananampalataya, nagkaroon siya ng adultery, nangungusap si Lord sa kanya, pero hindi niya ginagawa. Hindi siya humihingi ng tawad, hindi siya nagbabago, hindi malulugod ang Panginoon. The fact na sinabi niya sa iyon, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Okay? Ganun yung tignan. Kaya ka tinutuwid ni Lord is because anak ka niya. Kaya gusto niya na makita mo na mali o kasalanan yon. So kapag pinakita sa iyo ng Panginoon, ano man yung bagay na yon, pagnanakaw ba? O ano man yung kasalanan na yon na pinakita ni Lord sa iyo, ang pinakamabuti mong gawin, pagsisihan mo. Humingi ka agad-agad ng tawad kay Lord. Never na palagpasin mo yung pagkakataon na yon. Kasi andun yung presence ni Lord, convicting. Hayaan mong baguhin ka ng salita ng Diyos. Kapag nagmatigas ka, hindi yun makakatulong sa'yo. Okay, so ulitin natin. Yung number 1, may sinasabi ba ang talata patungkol sa Panginoong Yesus? Number 2, may sinasabi ba ang talata patungkol sa mga pangako na maaari nating i-claim? May sakit ka. Sabi ni Lord, di ba, by His wounds, we are healed. Tapos yung Isaiah 53, pwede mo i-claim yon, yung promises ni Lord. Halimbawa, you lack wisdom, kulang ka ng karunungan. Sabi ng James, humingi ka ng karunungan sa Diyos. At ang Diyos ay masagana na bibigyan ka ng karunungan. Ano pa? May sinasabi ba ang talata patungkol sa utos na dapat mong sundin? Sabi ng Biblia, go and make disciples. Yung commandment na yon ay para sa lahat ng mananampalataya. Mananampalataya ay tagasunod ni Kristo. Ikaw ba ay tagasunod ni Kristo? Therefore, sundin mo yung commandment na yon kasi yun ay para sa iyo at sa mga tao pang makakakilala sa Panginoon. So, tingnan mo yung Biblia, wag mo lang siyang basahin. Isagawa mo siya. Okay? Hindi maganda na masyado kang napupuno ka pero wala kang outlet. Lagi ka dapat may outlet. Ang outlet mo is to share the gospel, to make disciples. Pag napagkatiwalaan ka ni Lord sa small na pagkakatiwala, dadagdagan pa ni Lord yan eh. Napakahalaga lang na kapag small pa lang yan, maging faithful ka na para the Lord will add more. Naalala nyo yung parable of the talents? Binigyan ng 5, nagdoble pa ng 5. O, di ba? Yung isa naman na isa lang ang hindi pa napalago. Yung kinuha pa yung talent na yun at binigay doon sa isa na marami na. Kasi napagkatiwalaan. So, sana tayo po, mapagkatiwalaan tayo ni Lord. Halimbawa ako, dati ang alam ko lang naman gawin, kumanta. Nung bata pa ako. Yun lang alam kong gawin, pakakantahin kami ng pastor. O, sige, special number ka. O, sige, kanta. Diba? Pero kung maging faithful ka doon sa isa lang na yon, the Lord will add more. Kasi tinetesting tayo ni Lord eh. Napagkatiwalaan ka sa isang kaluluwa, pinagtiyagaan mong sharean yan, sinusundo mo pa, tinuturuan mo kahit nag-iisa. Faithful ka sa isa, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Pero kung isa lang kinatatamaran mo, ayaw mo, hindi pwede. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging tapat sa maliit na bagay para mapagkatiwalaan ka pa niya sa mas greater things. Pag hindi ka na pagkatiwalaan, yung isang yon na pinagkatiwala sa'yo, tatanggalin pa sa'yo. Kasi hindi ka mapagkatiwalaan eh. So, make yourself na talagang maging faithful ka kay Lord.
Okay? Pang-apat, may particular ba na kasalanan na tinutukoy yung binasa mong verse na dapat mong pagsisihan. Huwag mong ipagpabukas yon. May conviction si Lord, humingi ka kagad ng tawad. Okay? At pang-lima, may pinapakita ba ang talata ng isang mabuting halimbawa na maaari mong tularan? 1 Corinthians 10:11. 1 Corinthians 10:11. Brother Rolly, pakabasa. Corinthians chapter 10 verse 10. 11. Nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo naman nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Okay. Sa English, Ate Ana, pakabasa niyo nga po. These things happen to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. Ano ibig sabihin ng talatang yan? Example. Ang salita ng Diyos ay nasulat para maging halimbawa sa atin. Okay? Yung nakita mo na, nabasa mo na naging mabuti yung kinalabasan, gayahin mo. Yung nabasa mo na napahamak kasi may ginawang kalokohan, huwag mong gayahin. Kumbaga mas lamang na tayo kung tutuusin. Kasi sila, wala pang Bible noon Pero tayo, meron na. Ito na. Kumbaga, meron na tayong basehan. Kapag ginawa mo pala, bawa si Saul, King Saul, siya yung unang hari ng Israel, siya yung napili. Pero dahil meron siyang rebellious heart, ayaw niyang sundin ang Panginoon, natanggal sa kanya yung paghihirang ng Diyos. So example yun sa'yo. Ikaw din, bilang anak ng Diyos, napakahalaga na sumunod ka rin sa Panginoon. Yung mga nangyari sa Biblia ay halimbawa na yon sa atin. Gayahin natin yung mabuti at huwag na natin tularan yung hindi mabuti. So pag nagbabasa ka ng Bible, may pinapakita ba ang talata ng isang mabuting halimbawa na maaari mong gayahin o tularan? Gayahin mo. Halimbawa, si Pablo. Si Pablo, kahit na napapahiya na, sa harapan ng maraming tao, o kaya pinagbabato, hindi siya natinag, hindi siya nanghina, hindi siya tumalikod sa Panginoon. Naging matatag siya. Nanindigan siya na siya ay maglilingkod sa Diyos. Sumunod siya sa pagtawag ng Panginoon. So something na pwede mong gayahin. Halimbawa, nag-share ka, tapos inisnab ka, hindi ka pinakinggan. Kung niloko-loko ka, okay lang yun. Si Pablo nga Si Pablo nga, pinagbabato pa Napukulan o hinimatay na nung binato. Pero nung nagising, inaanap ba niya yung bumato sa kanya? Sino yung bumato sa akin Re-resbakan ko yan. Hindi ganoon. So, gayahin natin. Hayaan natin na pag nagbabasa ka ng Bible, tignan mo kung ang mga nababasa mo ba ay worth imitating. Dapat tularan mo. Or warning. Kapag sinundan mo yung daan na yan, doon ka din pupunta sa kapahamakan. Pero pag sinundan mo ang tuwid na daan na ito, mapapabuti ka. Okay? So yun yung limang katanungan sa isip mo na pwede mong maging tanong pag nagbabasa ka ng Bible. Ulitin ko, may sinasabi ba ang talata patungkol sa Panginoon Jesus? Number 2, may sinasabi ba ang talata patungkol sa pangako na maaari nating angkinin? Number 3, may sinasabi ba ang talata patungkol sa utos na dapat nating sundin? Number 4, may sinasabi ba ang talata patungkol sa isang partikular na kasalanan na dapat nating pagsisihan? And last but not the least, may pinapakita ba ang talata na isang mabuting halimbawa na dapat nating gayahin? Okay, may tanong ba kayo doon sa limang yon?
Kung minsan naman, kung wala naman doon yung mga, hindi naman kailangan lahat yun eh. Kundi marirealize mo yon pag nagbabasa ka. Maganda, pag magde-devotion ka, ito yung mga kailangan mo. Dapat meron kang notebook, meron kang ballpen, at syempre meron kang Bible. Okay? So, isusulat mo yung techa, isusulat mo rin kung anong book, anong chapter yung binasa mo, para hindi mo malilimutan. Alam mo kung saan ka huminto. Tapos, sulat mo doon yung mga natutunan mo. Sabi ni Lord, masama pala itong ganito ganyan. Sulat mo doon sa journal mo. Doon mo kasi makikita yung ano eh, yung ano ba, kumbaga, pag-improve ng iyong relasyon sa Panginoon, meron kang parang pinaka-diary mo with your relationship with God. So, mahalaga po yun. Okay? Tapos maganda, dagdagan mo pa rin yan ng memory verse. Napagpala ka sa verse na ito, i-memorize mo yan. I-claim mo yan habang para yan doon sa hinihingi mo kay Lord. So, i-claim mo yung promise na yun. Bibigay sa'yo ng Panginoon. Okay? Sikapin nyo po na everyday babasa nyo po ang Biblia. Totoo. Wag pong napipilitan lamang. Laging alalahanin na babasahin mo ang Bible kasi gusto mong makilala ang Diyos. Tingnan natin yung ating memory verse for tonight, 2 Timothy 2:15. Tapos babalikan din natin yung memory verse natin kahapon. 2 Timothy 2:15. Brother Ronald, pabasa nga po yan. 2 Timothy 2:15. 2:15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, at gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Napakaganda niyan. Isa yan sa mga verse na gustong-gusto ko eh. Ate Ana, pabasa niyo po English. 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed. Amen. And who correctly handles the word of truth. Okay isa-isayin natin yan. Do your best. Okay, Hindi pwedeng, tama na yan. No, you do your best. You give your best shot. Hindi yung pwede na yan. Hindi ganon. Gawin mo ang pinaka-the best na magagawa mo. Okay? To present yourself to God as one approved. Kumbaga, lalagyan ka ng tatak ni Lord na, okay, approve ka. Very good. Maganda yung ganun. Gawin mo yung the best mo. Do your best to present yourself to God as one approved. Hindi yung hindi mo ginawa yung best mo, kaya eto lang din yung sa'yo kasi hindi, wag ganon. Minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo, mga kapatid. Parang take for granted. Yes, oo. Minsan lang tayo mabubuhay dito, so do your best na i-present mo ang sarili mo sa Diyos na aprobado ka sa pagtuturo mo, sa pagpe-pray mo, sa pagbabasa mo ng Bible, sa pag-share mo. You don't do things na lightly, but you really give your best effort. Okay? Hindi ka lang hindi ka mediocre Christian. Kundi ikaw yung Kristiyano na talaga paghahandaan mo. Para kay Lord to I give my best to God. Para kapag pinresent ko kay Lord, aprobado yan, anak. Tama ang ginawa mo. Amen po ba? Amen. Yun yung targetin mo, i-memorize mo yan. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed. Hindi ka kailangan mahiya bilang manggagawa ng Diyos. Hindi ka dapat mahiya. And who correctly handles the word of truth. Tama ang paghawak mo. Tama ang pagtuturo mo ng salita ng Diyos. Hindi mali-mali. Kasi pag nagturo ka ng mali, mananagot ka sa Diyos. Naligaw yung taong yun sa pagtuturo mo ng mali.
Kahit napakahalaga na ikaw mismo, i-present mo yung sarili mo sa Panginoon. Hindi ka effortless. You do your best. Halimbawa, kung kakanta ka, sabi, sikapin mo naman yung kanta mo, talagang napakaayos. Dahil para kay Lord yan, hindi yung basta makakanta ka lang, okay na. Ang kakantahan mo, King of Kings and Lord of Lords. Do your best in everything na gagawin mo. You do your best kasi para kay Lord yon. Si Lord ay hindi second-class citizen. Si Lord ang King of Kings and Lord of Lords. So when you serve God, you give your best. Okay? Even kahit sa pagkakaloob mo, give your best. What you can give yung best mo sa pagtuturo mo, sa pag-share mo. Hindi yung kapag medyo sinupalpal ka nung kausap mo, wala ka ng gana. Ay, hindi. Unbeliever yan eh. Do your best. Lord, give me wisdom. Ano ba sabihin ko dito, Lord? Diba? Sa isip mo, you prepare. You give your best kasi para kay Lord. Tandaan mo yon, huwag kang mahihiya. Okay? A workman who does not need to be ashamed. Hindi mo dapat ikahiya yung ginagawa mo dahil ang mga angels nga gustong mag-share eh. Kaya lang, hindi naman sila ang binigyan kasi hindi naman sila ang niligtas. Tayo. So, wag kang mahihiya. Mahihiya ka pag gumagawa ka ng kasamaan. Pero kung ang pag-share ng gospel ang gagawin mo, wag mong ikahiya. And who correctly handles the word of truth. So, i-memorize nyo po yan. Tapos, balikan din natin yung memory verse natin kahapon. Ano yung memory verse natin kahapon? Psalm 119:11. Okay, pero yung ano na lang po, yung text na lang natin. Yung Timothy din. 2 Timothy 3. 3:16-17. Ayan. Sige, balikan po natin yan. 2 2 Timothy 3:16. Sige po, pakabasa. Kinasihan. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain, at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. 17. 17. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay. Memorize nyo yan ha. Pati yung isa kanina. Ang Biblia ay hiningahan ng Diyos. Magagamit sa pagtuturo. Pag nag-aaral ka ng Biblia, ikaw ang unang tinuturuan ng Diyos. Okay? Ikaw yung unang nababago. Kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ikaw yung unang tinuturuan ng Diyos. Pangalawa, ikaw yung una niyang nire-rebuke. Okay lang yun. Si Lord yun eh. Re-rebukein ka ng Diyos sa kanyang mga salita. Pangatlo, itutuwid ka niya. Yung mali mong gawa, tutuwid ka niya. At pang-apat, isasanayan ka niya eh. Para ikaw ay maging matuwid sa lahat mong gagawin. Para bilang lingkod ng Diyos, maging handa ka sa lahat ng mabuting gawa. Memorize niyo po yan. Napakahalaga na alam niyo yan. Okay? Pag sinasaway ka ng Diyos, tinutuwid ka niya, tinuturuan ka niya, sinasanay ka niya, huwag kang mainis, huwag kang magalit. Kasi para sa iyo yun. Para ikaw ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawa na gusto ng Diyos na gawin mo. Okay? Meron po ba kayong tanong? Kuya Ebel, gising po ba kayo? Sorry, ito nga to, Acts 17. Ano po yan? Acts 17? Verse 11. Ano po yung sige mga scripture na binabasa ng mga Bereans noon? Kasi alam ko yung wala pa itong mga epistles ni Pablo noon eh. Ano kayong mga scriptures na yung ano yun? Yung law? ng mga Bereans? Yun, yung law.
Bereans. Bereans. Kasi yung pa lang naman ang ano noon eh. Ang pinag-aaralan talaga nila yung Pentateuch. First 5 books. Yun. Ine-examine nila yung scriptures kung isinasabi. Kasi ang mga preaching naman ni Paul umiikot kay Jesus sa prophecy, sa Messiah, yung kanya mga gagawin, yun. Yun ang kanilang hawakan na aklat noon. Brother Ever, gising po ba kayo? Tahimik si Ever eh. Meron po ba kayong tanong? So mga kapatid, mahalin nyo po ang Biblia nyo. Mahalin nyo. Sana nakikita nyo na yung sarili nyo na kayo ay gagamitin din ni Lord. Okay po? Hindi lang kayo tagapakinig. Kayo po ay magiging tagapagturo ng salita ng Diyos. Yakapin nyo po yun. Huwag nyo pong i-push. Itulak. Kundi i-embrace nyo. Tanggapin nyo yung binibigay ng Diyos sa inyo na nagampanin. Kasi mapalad kayo. Amen? Kaya nyo yan. Walang hindi kaya si Lord. Mga kapatid, ilang taon, teenager pa lang yata ako nang naging cell leader ako eh. Mga tinuturuan ko mga boss. Mga matataas na tao sa akin. Nasa COP na ako doon eh. Hindi ko yun kasi ang tinuturo ko naman sila sa kanila word of God eh. Hindi naman nila alam yun eh. Napakahalaga na tignan mo ang sarili mo bilang lingkod ng Diyos. Kaya nga dapat iingatan mo yung sarili mo eh. Iingatan mo yung sasabihin mo, pati ang sarili mo mismo kasi ikaw ay lingkod ng Diyos. Hayaan mong makakita ng mga tao na ikaw ay lingkod ng Diyos kahit sa iyong salita at sa iyong mga gawa. Kasi huhusgahan ka ng ibang tao sa makikita nilang mga sinasabi mo kung taliwas yan sa tinuturo mo. So, I encourage you, habang kayo ay hindi pa uugod-ugod, mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Napakasarap maglingkod kay Lord. Alam niyo kung mababalikan ko yung teens ko para mas mahaba pa ulit ang ilingkod ko kay Lord gusto ko yun. Hindi ako nangihinayang na ang kabataan ko ay nagugulgo sa paglilingkod ko sa Panginoon. Lifetime is not enough to serve God. I encourage you. Huwag yung kung kailan na kayo may sakit, mahina na, doon na kayo magsasabi kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Huwag mga kapatid, dapat ngayon pa lang na meron kang lakas. Amen. Gamitin mo yung lakas mo para sa Panginoon. Amen? Kung tinatawag ka ni Lord magpastor, go. Kung tinatawag ka naman ni Lord na sa leader, magtatrabaho ka pa rin, go. Kung ano yung calling ni Lord sa'yo, yun yung gawin mo. Huwag mong takasan. Kasi doon ka rin talaga magiging masaya kapag sumunod ka sa calling ng Diyos sa'yo. Amen ba? Mga kapatid, may tanong pa po ba kayo? Kung wala na, sige po. Meron. Minsan, nagpe-pray na alam naman natin sa mundong ginagalaw natin, nandiyan lagi yung kaaway. Pwede tayong ma-deceive, ma-capture. Pero there are times na nagpe-pray ka, then you ask, for example, Lord, give me sign. Parang ganyan, give me sign. Meron kayo nagpe-pray, tapos hihingi ka ng, give me sign, Lord. Pero how did you know that that sign is accurate to the one you asked from Him? Diba? Parang mahirap din yung ganon. Apo, mahirap po yung ganon. Oo, mali. Baka mali. Ito na kaya yung sign. Baka naman hindi to, o baka mali. So, saan ka pupunta? Wala, mahirap yun. Okay. Mas maganda pa rin po ang basihan natin yung Word of God. Kasi kapag may sasabihin sa'yo si Lord, i-impress niya yan sa'yo sa salita niya eh. Halimbawa ako nang tinawag ako ng Panginoon, sa salita din niya nag-start. Kaya ako nalaman yung calling ko.
as I study the Word of God. Tapos, ako confirm yon sa mga preaching, sa mga hindi lang isang area eh. Magkakaroon ng confirmation yon sa marami. Halimbawa, Ate Ana, tignan niyo po yung Biblia kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol do sa inyong tinutukoy. O di parang halimbawa lang, ito, bigla mo binuksan yung Bible, tapos na-pray ka. Tapos, ito na kaya yung sagot. Ito yata yun ah. Ito yata yung nakapokus sa akin. Ito na nga yun. Tapos ang nabasa mo, Ate Ana, at si Judas ay nagbigti. Patay tayo na magbibig. Hindi po, Ate Ana, hindi po ganun. Hindi po yung kung ano yung mabuklat natin. Pero ganun tayo noon eh, no? Kung ano yung mabuklat natin, yun eh. Parang ngayon na, ito na yun. Opo. Pero hindi po. Dapat po alam natin yung full counsel of God na tinatawag. Alam natin yung kilala natin si Lord. Alam natin yung gusto niya at ayaw niya. Alam niya natin yung kalooban niya at di niya kalooban. Nakaano lang yun, nakapaloob lang yun doon. Halimbawa, nagpe-pray ka na sana manalo ka sa sa loto. pero mga kapatid, ang loto ay hindi sugal yan eh. Sugal yan. Opo. Sugal yan. Hindi yan pasok doon sa kalooban ni Lord. Ang gusto ni Lord, hard work. Yung hard work mo, ibe-bless niya. Ipaprosper ka niya dahil ikaw ay naging tapat. Yun yung principle ni Lord. So, yung ganun po ba, sa ating prayer, although minsan, Ate Ana, nakita ko kay Gideon yan eh, pinagbigyan ni Lord si Gideon ng sign. Okay, pero hindi ko po yan sinasabi na gawin natin kasi wala pang Bible noon. Ngayon po may Biblia na tayo. At meron din tayong banal na spirito sa ating puso. Amen. Okay po, mag-a-agree po yun. Word of God and the Holy Spirit in us. Amen. Okay, pero maganda po yung tanong na yan. Okay po. Sige, kung wala nang tanong, mag-closing muna tayo. Sandali. Father in heaven, we thank you for your word today. Lord, help us. Reveal yourself to us more na maunawaan namin ang principles mo, maunawaan namin ang mga salita na magiging tanglaw at liwanag sa aming daraanan. At sa lahat ng mga desisyon na aming gagawin, ang salita mo po ang aming magiging gabay. Amen. Help us, Lord, hindi lang namin narinig ang salita mo, kundi higit sa lahat, may pamuhay namin ito, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, so mga kapatid, patuloy pa rin natin na isama sa prayer yung yung kagabi na in-include natin. Yung harvest, double portion of harvest sa ating mga, bigkasin nyo po yung lahat ng mga tanim natin. Rice, corn, pineapple, vegetables, yan, mga vegetables natin. Nawa, malalaki, matataba, no? Tapos yung mga fruits, tapos yung mga poultry, piggery, ba yung mga ibang mga pag-pray natin yun, napasaganahin ni Lord ang harvest na yan. Sumagana, wag payagan, wag pahintulutan ni Lord na mahisalot, wag na makapasok yung swine flu, wag na makapasok yung bird flu, wag na makapasok yung red tide. Yun yung mga ganon. Sawayin natin yon. Makita natin yung blessing ng Panginoon sa ating mga pagkain. Pati na rin sa mga negosyo. Okay? Sa mga ekonomiya ng buong mundo. Specifically, dito sa atin. Sa atin. Ano pa po ba? Ano pa ba yung sinama ko kagabi? Ay, sulat niyo po ba yung kagabi? Mga small enterprises. Small businesses. Ni mga businesses, saka yung Philippine economy. Reconciliation of yun. Reconciliation ng mga magkakaawan. Ang family. Oo. Family reconciliation, reunion ng mga magkakagalit. Oo. Pag-asawa o kaya nanay at mga anak o kapatid sa kapatid na magkaroon na ng reconciliation. Okay, so may additional pa po ba kayong prayer request?
Mga kapatid, sikapin natin magsimula tayo ng 8:00 sharp. Sikapin natin, kung malate man tayo, 5 minutes lang para makapag-start na tayo. Amen. Okay, so wala na pong karagdagan? Ano po, kasi ang problema, yung still ECQ, yung Cebu, Laguna, and NCR. At Cavite is general quarantine, general GCU na. Ang problema, baka hindi ako papasokan ng Cavite, galing ako Laguna. Ayun. Ay mag-ooperate na sila sa 19. Sa 18. Pag-pray po natin yun kasi sobrang dami naming workload. Pagpasok pa lang ng 18 dahil ang dami naming hahabulin sa report sa BIR. Oo, sige po. Sama natin yan sa prayer. Pati yung kay Nelly na rin, na Nelly? Opo, yung sa Genoa namin. Tsaka po yung sa Baguio, may Baguio rin po na inaasahan ngayon na mapapasok din ng Metro Manila mga Friday daw po. Oo nga, sama natin na wag naman madagdagan yung dengue, yung mga ganon. Nawa, wag makadagdag sa problema ng Pilipinas. Sige po. Brother Ever, show nyo na lang po yung para okay po, sige po, tayo manalangin na. Thank you, Lord. Yes, Lord, we worship you, Lord God. We glorify your name. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay, Lord, na patuloy mo pong pinararanas sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa gabi na ito. Lord, we are very much mga kapatid, Lord, na tapat na kasama ko na nananalangin sa iyo. Salamat, Lord, sa gawin namin, Pastor Amin. Patuloy mo pong ginagamit, Lord God, to spread out your word. Patuloy na maging Lord, ilaw, Panginoon, ng aming pangumunan niya, Lord, sa aming Lord, we continuously pray Lord na God. patatagin mo Lord, po ang patuloy mga kaming kapatira humihingi naman. ng tawad, Patuloy Panginoon, na sa maging lahat ng matatag tawad at na, magtiwala sa lahat ng sa iyo, Lord. kasalanan namin, Lord Lahat God, ng na mga hindi ka nagaganap, Panginoon. bigyan ng magandang Kapit lang, Lord, nawa maging ganun din, Lord God, sa mga kapwa panahon namin, talaga Lord, ang na mga nakasakita kapatira na namin. magbasa ng Your Bible, forgiveness mag-change. flows, Lord, Lord. reveal Patuloy yourself to them, Lord. sa namin, Lord, ng kapatawaran na Reveal namumula yourself to sa iyo, us. Maging Panginoon. strong, Panginoon, ang body of Christ sa Salamat, buong Panginoon, mundo. sa Lord, araw-araw we na also lift biyaya up mo, to you ang Panginoon. provision mo, Alam Lord. namin, Lord God, ang Ako, Ama, kalakasan, magkaroon Lord, na ng vaccine, ang COVID-19 na ito. patuloy, Lord God, Magkaroon na na, Panginoon, ng mga gamot. nakakain namin, Lord, alam namin Na-discover na ito po, galing sa ibigay iyo, nyo na po, Panginoon. Lord, yung gamot. And Lord, Mag-develop patuloy po na sa oras na ito, yung Lord God, vaccine. Lord, this month, kung pwede lang, Panginoon, magkaroon alam na po. namin, Panginoon, na walang Para po, imposible sa iyo, Lord makakilos God. na muli ng malaya ang Panginoon, mga we put in your hand, O ikaw God. mag-provide ng mga Yes, Lord, ikaw ang gamot na aming ito, Diyos na Panginoon. buhay, ikaw ang aming Diyos na So makapangyarihan we sa pray, lahat. Lord, na Sa oras na ito, Lord, we lift to you bunan, Lord, COVID-19, yung Panginoon. FAI. Patuloy, Lord Kung God, mapagtalain mo rin nataas ang ito sa na iyo, ito. Lord God. Nawa po, matest na ito. Tulungan mo po kami, Mapatunayan na ito ay keep us effective. from this virus, Oh, Panginoon. Lord, ikaw po ang Not just our magbahala sa gamot country, na but ito. all over the world na Pray, Lord, suffering, let your Panginoon. will be done. In Ano man, Jesus' Lord, yung name, Lord, gamot na patuloy na nais mo, tinatalian ko po yun ito po sa yung maganap, pangalan mo, Panginoon. Panginoon. Sa Hindi pangalan naman mo, we also Jesus, pray patuloy na na maalis na, mawala na, ang Lord, ang lahat ng mga tuluyan, O God, ang may virus na COVID to. At case. hindi na po makapag-attack, Salamat po sa Panginoon, ng kagalingan ni katawan Elise. ng mga tao, Lord God. Pray na nawa, Lord, sa oras na ito, healing na patuloy ko rin, rin tinataas sa Panginoon, iyo, ni Panginoon, ng vaccine, Lord. Nawa, Lord, Patuloy, Lord, makaalis ikaw, na rin siya doon Panginoon, sa ang ospital. bigay mo karunungan, Panginoon, sa mga tao, Confirm na Lord God, completely think of the healed na siya. vaccine, Lord. Let me, Lord Lord God, ikaw God, po ang patuloy na mamuha tulungan sa mo po, aming bansa, Panginoon, na Ama. maging, na Tulungan po, ma-approve po Lord, ito, Lord God, at maging divine effective, protection mo po sa Panginoon. aming mga Ang frontliners, Lord, patuloy tulad po po ni Sir ma-check na, Maki, Panginoon, sa Sister mga tao. Jessica, Sister Check, Peter, Lord God, ang COVID, Lord God. Juan. Ingatan In mo po ang mga Jesus' name, kapatid namin na Panginoon, ito. dalangin Ganun din po namin, si Dr. Panginoon, na Andino. Feed mapagpatuloy, them Lord with God, your na goodness, makaisip na love, po, and Panginoon, ng overload. vaccine. Sa gayon, Lord, Safety. bago man po Lahat na rin, matapos Lord, ng or mga matapos man po, frontliners, yung mga Panginoon, medical yung personnel, nag-quarantine,
meron na po kaming assurance, Lord, na safe na, Panginoon, ang environment namin, Lord God. Patuloy na abutin mo, Panginoon, ang mga tao Lord God, from different aspects all over the world. Mga tao, Lord, na under quarantine, nasa isolation room, for the one-seeing those people, Lord God, one-seeing those patients, ingatan mo po ang aming mga frontliners, Lord, in the name of Jesus. Na nararanasan nila ngayon. Feel your presence, Lord. Feel your comfort, Lord. In Jesus' name. We also pray Padaloy mo po yung kagalingan, yung kalakasan. kapatira namin na pumapasok na rin Panginoon, ipatuloy mo po iparanas sa kanila once again, Lord. And let their hearts, Lord, ipatuloy na Ronald, Sir Cecil, patuloy na Sir magpasalamat, patuloy pa rin na singin sa'yo, Lord God. Andy, Lord, na walang Lord, imposible sa'yo, Panginoon. Heal these people. si Ana rin, Ito, Lord, aming nawa Diyos, Panginoon, Lord God. nagkaroon siya ng Dakila, favor. Panginoon. You are the great doctor, Lord. Siya na makapasok kahit Great na physician. nakalagyan ka rin dito, Lord, sa Panginoon, Laguna. patuloy na gawin, Lord God. Kami mga kapatira na Sabi mo, pumapasok na. Panginoon, sa iyong mga lantay kami Lord, magaling. bless their coming in and their going out. Speed, Panginoon, Works hindi of man their po namin hands, kilala, Lord. Panginoon, ng mga tao sobrang hirapin, Lord. Lain mo po Pero sila, alam namin, ma-promote Panginoon, sila, Panginoon, that there is still effective, Panginoon. Luwalhati Hindi daw namin Diyos sila sa kanilang mga kaano-ano, buhay. Lord God. There is still effective. We are still Maging on the matatag same ang place, pananampalataya nila at Panginoon. Lord, calling mo continue sa to kanila, save your Lord. creation. Continue to save the Nandun po, people's Ama. lives, oh God. In Pray Jesus' for name, Lord. Yes, Lord, Lord, I also lift for unto you, our Panginoon, president, ang good aming mga president, Lord. frontliners, Lord. Na mahuna In ka the po lives sa of kanila, bigyan mo Sister po siya Macklin, ng Sister talino, Jessica, Romar, oh God, wisdom, Lord. for Andina, Lord May God, and gagawin niya. Nawa ang your ikaw po ang frontliners, sundin niya, Panginoon, ng hindi mga yung mga doctors, nasa paligid nurses, niya. Lord, and even, Panginoon, Ilagay mo Archie, ang tamang Panginoon, and even LGUs, gawin, Lord, sa presidents, isip barangay namin. health worker, barangay chairman, Bigyan mo rin po siya patuloy ng lakas ng security Physically, guards, Lord, at higit sa lahat, yes, nawa Lord, makakilala po siya sa iyo, Ama. Surround him with godly janitors, street counselors. sweepers, Kalain mo po si Pangulo, ferrymen, mahusap ka po Panginoon, sa kanya, Ama. cashiers, vendors, Nakita niya kung sino yung Lord, and mga even, tapat, Panginoon, ng mga hindi technicians, tapat. Lord God, Matanggal yung save mga these people, Panginoon. Alam hindi namin, tapat na Panginoon, na naglilingkod sa everyday, iyo Lord, sa ay aming umaharap sila pamahalaan. sa napakalaking Po, Lord, ang pagsubok, Senado, ang Panginoon, kung sila po yung ay mga sa kanila, nawa yung mga sila po ay may effect, hindi ba pagkakatiwalaan, Lord, ay be with matanggal them. po Let sa kanila your po. divine protection Ang and mga your tapat sa mercy, iyo. your safetiness, Panginoon, ang Po, kanilang Ama, ikaw po mag-provide sa kababayan, pangangailangan